So yun na nga, matagal na tayo nagbablog tungkol sa motor. At masabi ko na medyo bias ako pagdating sa kulay na to. Let's go! So yun na nga, marami-rami na rin tayong na features ng motor, iba't ibang kulay, iba't ibang specs, pero ang isang to, medyo nakakot ng attention ko. Medyo bias tayo pagdating sa kulay nito. Paano ko nasabi na mas maganda pa to kaysa sa Sniper R na mas mahal sa standard na isang ito, no? Itong Cyan Edition ng Sniper ng Yamaha. Tara silipin natin yung specs na to at yung presyo, of course. And of course, syempre, yung riding stand natin, kung ikaw ay 5'8", no? Para meron tayong reference pagdating sa riding stance natin. So, ako ay 5'8", so ito yung ating riding stance sa Sniper Standard, no? Medyo bend pa yung ating tuhod dahil medyo manipis yung upuan ng isang ito, no? So, yung feel niya, upright yung position mo, and then, pag gano'n mo yung tuhod mo dito, medyo meron pang space dito para sa mga matatangkad pa na mga riders ng Sniper. So, ito yung riding stance natin. So, kung makikita nyo, ito yung bagong design ng Sniper ng Yamaha. So, striking yung kanyang cowling dito, no? Medyo pointed, and then LED all the way yung ating ilaw dito, yung ating lighting system, park light, headlight, ito yung low, ito yung high. So LED siya lahat, ano? And then pansin ko din kanina na meron siyang parang may curve siya ritong sa portion na to, no? Ayan, no? So talagang pinag-isipan talaga yung design ni Yamaha dito, no? And then masabi ko naman, napakaganda ng kanyang appearance pagdating sa actual. So, yung difference nga pala ng Sniper R, so, syempre, disc brake lang to, no? Hindi to siya naka-ABS. And then, ang napansin ko lang, nag-stand out talaga yung color choice ng mags dahil neon orange yung kanyang kulay. And then, napakaganda tingnan. Ano? Ang isang ito ay tubeless na rin pala. At hindi tipid yung kanyang pagdating sa brand ng gulong na inilagay ni Yamaha. Maxxis ang nilagay niya rito, 90/80/17, and of course tubeless, single pot caliper yung kanyang braking system. Ayan. So standard na standard, safe na rin yan dahil disc brake yung isang ito, naka tubeless, iwas flat sa kalsada. And then yung kaibahan nga pala ng standard sa Sniper R, ang isang ito ay disusi pa siya, no? Pero ang ganda niya, may shutter lock pa rin naman siya para, of course, deterrent niya sa carnap para hindi masusukan dito ng panungkit or whatever, no? Same pa rin naman sa Sniper R yung kanyang dashboard, fully digital, killer switch, may hazard tayo rito, start, and then passer light, ayan, signal light, ayan, and busina. May kagandaan ito, napansin ko rin dito, meron pala ditong naka-emboss sa part na to ng 155 DVA, yung variable valve actuation. So hindi inalis ni Yamaha sa standard yung variable valve actuation. At ang kagandaan nito, no, meron siyang assisted slipper clutch, which is nandun na sa Sniper R. Ang purpose nito para pag nag-cambio ka nag-down ka ng cambio, hindi galon uungot, no? Swabe pa rin yung pag downshift mo. And then napansin ko din kanyang upuan, kung Sniper R, merong parang stitches dito na extra. Ito, single lang yung parang isa lang yung stitches niya na naghihiwalay dito sa pillion rider. While sa Sniper R, may
sobra dito, no, sa gitna. Which is, premium pa rin naman yung pagkakagawa niya, no. Generous pa rin naman. At napansin ko din yung kanyang mga accent ng kanyang sticker, no. Yung sticker dito, yung DDA niya, and then yung parang linya dito na nilagay ni Yamaha ay talaga nabe-blend doon sa may mags, ano? Pati yung sa liquid cool dito na sticker niya, parang complement na complement. Ganda ng pagkakapresent ni Yamaha pagdating sa color of choice ang nilagay niya rito. While yung rear tire niya, 120 by 70 by 70 yung tubeless, Maxxis din yung brand na nilagay na Yamaha. So, hindi talaga siya tinipid, talagang binuhos talaga ni Yamaha dito yung yung kakaganda ng isang ito. While yung likuran nito, yung brake light at tail light niya ay LED. Yun nga lang, naka-valve drive pa to. Pero, syempre, minor na lang naman yan. Minor issues lang naman yan. So, overall, napakaganda. Pati yung likuran ng isang Sniper Standard. So, bakit nga pala napakaganda at napakalupit ng kulay ng isang Sniper na Standard? Compare dun sa Sniper R na mas mahal, ano? Pero sa ko lang naman to, isang malupit na observation at theory na rin, ginandahan talaga ni Yamaha yung kulay nito dahil una-una, kung ito ay naging Sniper R, itong kulay nito na Zayan, turquoise, something ganyan yung kulay niya, which is very appealing. Actually, nalilito nga yung camera kung ano yung kulay, kung blue ba siya or green. Pero actual talaga, lamang yung green na kulay compare sa blue, So kaya siya ginandaan yung kulay para mabalanse yung benta nito. Of course, syempre, pag pipiliin mo yung angasing kulay, dun ka na sa standard. At kung gusto mo ng features na ABS, keyless, dun ka syempre sa R. Kaya masasabi ko na kung kulay lang naman tsaka yung ABS na titimbangin mo, talagang dito na ako sa standard. Kung hindi ka masyadong pikan about do sa ABS features na Yamaha version ito. Cut. About sa price naman, ang difference ng price ng Sniper R sa standard is 20,000, 127,400 ang cash price ng isang ito. Ang down payment niya ay 13,200. Ngayon, yung 20,000 na yon, yung difference ng, of course, yung ABS, yung keyless, so forth and so on, doon sa Sniper R. Well, kung tight budget ka at kulang ng 20,000 yung pera mo, I suggest you go with the standard ng Sniper ng Yamaha, which is napakaangas. Actually, bias talaga ako sa kulay nito dahil napakaganda talaga sa personal. Kung nakasalubong ko sa kalsada, talagang napapalingon talaga ako. Kulay kaya to, Kasi sa vlog, kasi kulay blue, well, sa actual, kulay green, nakakalito. I guess, yung camera pa natin, hindi pa makapag-adjust dun sa color science na inilagay ng Yamaha dito sa Sniper. At kung gusto mo yung content for the day, consider to subscribe and hit that notification bell para notify ka sa mga future uploads natin. Yun lang, see you on the next video.